So, mapangaw na lang dyan kayo sa mga talent sa atong mga young people. So, pasalamatan din ang Ginoo sa iyang mga gihatag na talent. Dalaygan din ang Diyos ana. So, again, maayong buntag kaninyong tanan. Ay hinay man, maayong buntag. God is good. And all the time. So, first of all, ginapasalamatan dyan nako atong buhi nga Dios kay yatagan na pud ko niya og privilege nga makatindog diri sa inyong atubangan to share his iyahang pulong para maka-share sa iyang pulong. This is not my first time kay nakawali na pud ko mga last month pa. But I thank the Lord good sa iyang opportunity nga gihatag kanako. So, walay pagdugay-dugay no, mag-adto ta sa atong topic. So, ang atong topic karon it's all about growing as God wants. Kung naamoy Bible diha, let us open our Bible in the book of Psalms 1 verse 1 to 3. Gingon pa diri, blessed is the man who does not walk in the counsels of the wicked, or stand in the way of sinner, or sit in the set of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by stream of water, which yields its fruits in season, and whose leaf not winter. Whatever he does prosper. So mag-ampo ta. Ang gamhanan namo nga Dios. Salamat Lord for this another day nga imong gihatag kanamo. Salamat Lord God sa imong kamaayo sa among mga kinabuhi. Og bisan pa man Lord, ako nagaampo nga ikaw lang gyud magagiya, magauban ka nako Lord God as I speak your words. Ikaw gyud magahatag ka nako og kaalam nga langit nun og authority Father God nga mapadayag yun nako ang imong gusto ipadayag, ang gusto nimo ipaabot sa imong mga kanakan today, nga ako yung ma-deliver, Father God, og tarong. Bisan pa man, Lord, ako nagaampo nga ikaw po magahatag yun og kasing-kasing nga madinawaton sa imong mga katawhan karon nga kabuntagon nga dawaton yun nila imong pulong, Lord. Og bisan pa man, Lord, I pray nga imuhag yung mga pulong amo gawa sa akong mga baba, Father God. Dili akong mga pulong, but imuhag yun, Father God. So, kaning tanan, Lord, akong ginatugyan lamang diha kanimo. In Jesus' name I pray. Amen. So, again, atong topic is all about growing as God wants. So, makita sa Book of Psalms 1, verse 1 to 3. So, akong basahon siya sa Bisaya para mas masabtan nato. Gingon diri, bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan, umusunod sa gibuhat sa mga makasasala, o makig-abin kanila nga wala mo ila sa Dios. Maoy iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo. Og ang daam, saay, og nagtuon siya niini adlaw o gabii. Sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa. Og ang dahon niini dili malaya, sa tanang niyang buhaton siya magmalampuson. So short background lang ani nga book no kaning Psalm is ang author ani is dili lang isa but also daghan sila nga nagsulat ani nga book, but ang pinakadaghan jud na nasulat ani kay si King David, and ang the rest kay si Moises, si Solomon, and daghan pa. And kanina book is which generally believes to be the most widely read and the most highly treasured of all the books in the Old Testament. And kanipod siya, it's a collection of poems, hymns, and prayers that express the religious feeling of Jews throughout the various period of their national history. So, nagahisgot ni sa mga kanang prayers and mga poems of hymns sa mga Old Testament Jews sa ilang history. So, nakoy pangutana karon, what is the most important part of the tree? Unsa man ang pinaka-importante nga part sa kahoy? Ang iyahabang mga dahon, ang iyahabang branches, or ang iyahabang mga prutas. So, the most important part of the tree is ang iyahag yung ugat. So, mao gyud na ang pinaka-importante nga parte sa usa ka kahoy. It is here where the tree feeds and absorbs all its nutrients. And of course, the water that produces its growth. So, diri sa ugat, gina-feed ang kahoy, o diri pod gina-absorb, pinaagi sa ugat, gina-absorb niya ang tanang nutrients. And of course, ang water, diri pod gina-absorb
sa ugat ang water nga nagaproduce sa pagtubo sa usa ka kahoy. So did you know the deeper the roots are, the more stability the tree will have? So kabalo ba mo nga kung unsa kalalom ang kanabitong ugat sa kahoy, maupudto ka firm or kalig-on ang usa ka kahoy. And you know, and not only that, but it also feeds better. Kay tungod ang kanabitong ang ugat sa kahoy is lalong kaayo ma-feed better ang usa ka kahoy. So a tree is externally what its roots are eternally. A person is externally what he is internally as well. So kakita mo anang kahoy nga, iyang physical ba kay kanabitong nindot kaayo, gwapa kaayo niya, healthy kaayo ang kahoy. So it means ang ugat pod ana niya sa sulod is healthy pod o gwapa pod kaayo. So sama lang po na sa ato nga tao kung unsa atong ginapakita physically, dapat maupod to ang nasa sulod sa atong kasing-kasing. Kung nagtabang ka, dapat ang imong kasing-kasing ba kay kanapitong malipayon ka nga nagtabang, dili kay kanang napilitan ka mo tabang, dili na nato i-filter atong kaugalingon ba. Ipakita nato kung unsa ang nasa sulod sa atong kasing-kasing. Amen ba? So, kada dili ta maging plastic sa atong isig katao, magpakatutuo tayo sa ato ang isig katao ug sa Ginoo. When we see the tree that is strong and can stand up to the winds and storm, it is only because its roots are healthy and deep. So kung makikita kag kahoy, kung makita nimo ang kahoy ba kay ligon kaayo, nya bisang unsa pa man ang hangin, bagyo nga moabot sa iya, but still kanabitong naga-stand gyapon siya ba, wala siya na unsa, wala siya natumba kay tungod nganuman. Tungod kay ligon o kanabitong healthy o kanang lalom ang iyang ugat. Amen. So karon ako'y pangutana. How are the roots in your life? Kumusta man ang ugat sa inyong kinabuhi igsuon? What the things we do have rooted in our lives? In Matthew chapter 5 verse 6 gingon dere, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. So asa man ka uhaw igsuon, asa ka gutom igsuon. Asa ka gutom, asa ka uhaw. If our spiritual roots are superficial, kung atong spiritual roots ba kay kanabitong swallow lang kaayo and poor appearance, surely we will not be able to withstand the adversity and storms of life. And soon, we will fall with the slightest things that comes into our lives. So kung ato ang spiritual roots kanang spiritual nga ugat nato ba is kanabitong dili kaayo lalong. Kumbaga swallow lang siya ba. So kung moabot ang swallow. Shallow, okay. So kung ana ato ang spiritual roots, dili gyud ta kung moabot ang mga pagsulay sa kinabuhi, ang mga pagbagyo sa kinabuhi, matumbag gyud dayon ta. Kay tungod mabaw lang kaayo ang atong spiritual roots. So dapat nga kanang jud lalong gyud atong spiritual roots kay para kung naay mga circumstances nga moabot sa atong kinabuhi, mga pagbagyo, mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, kusganta nga moatubang anang nga mga problema. Amen ba? So that is why God works by healing the innermost part of man and then rebuilding the outer part. So gingin diri sa Psalms 103 verse 3 to 5. So basahon ako ni siya sa Bisaya para mas masabtan. Gingon pa diri, magpabilin kitang malig-on sa paglaom. Sige usab. So gipasaylo niya ang tanan kung mga sala nga o giayo niya ang tanan kong mga balatian. Giluwas ako niya gikan sa lubnganan o gipanalanginan ako sa iyang gugma o kaluoy. Gibuhong niya ako sa mga maayong butang aron magpabilin akong batanon kusgan sama sa agila. So, He is the one who forgives our mga sala. Kanang ang Ginoong nagpasaylo sa atong mga sala. Then, the one who heals or siya ang kanabitong nag-ayo sa atong mga sakit, sa mga atong ginabati. The one who rescues your life from that hole. The one who crowns you with favor and mercies. The one who testify
your mouth with good so that you rejuvenate like the eagle. So karon akong pangutana, how can we put deep roots in our spiritual life? So paano man ta makabutang o kanang deep nga ugat sa atong mga spiritual life? So we are going to see some points that will give the possibility that our lives are founded on God, like a tree planted next to stream of water. So number 1, having the Bible as a spiritual guide. So ang kaning atong Bible ato agyon ning himuong atong spiritual guide. So naabay Bible ang tanan? Kung wala pa kay Bible, igsoon pagpalit na ay. Or pangayo, kay daghan kayo, libre ra kay ng Bible. Kay kailangan dyan nato ni atong Bible sa atong spiritual life. Gingon pa diri sa Psalms 119, verse 92 to 98, in Bisaya version. Kung ang imong balaod, dili pa maoy tinubdan sa akong kalipay, namatay na unta ako tungod sa akong mga pag-antos. Dili ko gayud kalimtan ang imong mga sugo, kay pinaagi niini gihatagan mo ako kinabuhi. Imo ako busa luwasa ako. Kay nagtinumanon man ako sa imong mga sugo. Ang mga daotang tao nagatang aron sa pagpatay kanako apan na malandong ako sa imong balaod. Nasayran ko nga wala gayoy hingpit dinhi sa kalibutan apan walay kinutuban ang imong kasuguan. Gihigugma ko gayud ang imong mga balaod, na malandong ako niini sa tibuok adlaw. Ang imong mga sugo naguban ka nako kanunay, og naghimo ka nako nga mas malaumon pa kaysa sa tanan kong kaaway. So by spending time studying, reading, and meditating, you will help to know the heart of God. So by kanabitong pag-spend nato og time pag-study, pag-meditate sa pulong sa Ginoo, o ang kanabitong pag-read nato sa pulong sa Ginoo, it help us nga kanabitong mabalaan nato kung unsa ang kasing-kasing sa atong Ginoo. And kanipod, kung magbasa ta sa pulong sa Ginoo, ato yun siyang i-apply no sa atong mga kinabuhi kay para kung naay mga pagsulay man nga mag-abot sa imong kinabuhi, mga bagyo sa kinabuhi. Kusganta nga kanabitang kusganta nga mo face ana kay tungod ang atuang kuan ba kay ang pulong sa Ginoo gyud. Ang atong sandata ana nga pag-face kay ang pulong gyud sa Ginoo. So, if we do not affirm ourselves in His world, we will be weak in the face of adversities in this world. So, kung dili nato himuon nga kanabitang sandata ang pulong sa Ginoo, magluyag gyud ta. Magluya ta nga kanabitang dili na tong ma-face ang kanang mga adversities diri sa kalibutan kay tungod kulang man ta sa pulong sa Ginoo. Nagabasa ba og tanan sa pulong sa Ginoo? Nagabasa ba batag Bible? Amen. So kailangan jud ta nga magbasa sa atoang mga Bible para mahimo nato ni siyang spiritual guide nato. Kay kung naay mga problema nga moabot, kaya ra kay nato na lampasan kay tungod founded ta sa pulong sa Ginoo. Amen. So second, having intimacy with God. A time alone with Him while He wants to talk to us. So in Matthew chapter 6 verse 6, but when you pray, go into your room, close your door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees you what is done in secret will reward you. So having intimacy with God. So kailangan jud nato magkaroon og intimate relationship sa Ginoo. Paano man? So makigstorya ta sa iya ha. Me and God alone ba? Kanang maghatag jud ka og time sa Ginoo nga mastorya nimo siya. O mangita ka og lugar nga pwede ka makaistorya sa iya ha. Sa imong bang kwarto nga kanang wala gyud makadisturbo bitaw sa imo ha. Sa imong pag-ampo, sa imong pakigstorya sa Ginoo. Kay kana makatabang yun na siya sa atuang kanabitaw ang atuang relationship sa Ginoo is mas grow pa nga mas mag-grow pa o kanabitaw mas mailhan pa nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. We must take time with God to grow and put down roots in our relationship with Him. So kailangan jud nato no nga kanagong magkuan gyud ta having intimacy with God. Kanang makigstorya gyud ta sa Ginoo through prayers ba dira. Makigstorya ta. Katagan jud nato ang og time ang Ginoo sa atong kinabuhi. And then ang tulo nga points here is transforming our lives with the Word of God.
So remember that it is not only reading, but applying it is in our areas of our lives. So gingon pa diri sa Luke chapter 6 verse 46 to 49, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? I will show you what he is like who comes to me and hears my words and put them into practice. He is like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. When a flood came, the torrent struck the house but could not shake it because it was well built. But the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck the house, it collapsed and its destruction was complete. So, kumbaga, dili lang, ang pulong sa Ginoo ba, dili lang nato ni siya basahon lang, kundi ato yun yung i-apply sa atong mga kinabuhi. Kay, para, kanabitong, parehas ta aning, una diri nga builders ba nga, kanabitong, nag-abot ang mga pagsulay sa iyaha sa kinabuhi. Wala siya dayon na, wala din siya naguba or natumba iyang balay kay tungod, founded man siya. And, sama na po na sa ato ang mga Kristohanon ba, kung founded ta sa pulong sa Ginoo, dili gyud ta basta-basta matayog sa mga pagsulay sa kinabuhi. Kay kung dili po nato i-apply ang pulong sa Ginoo, parehas po ta aning second builder diri nga naghimo siyag balay sa yuta ba nga walay foundation. So murag kung ikaw kung kita nga Kristohanon wala na to kay kun tungod ang pulong sa Ginoo mo man atong foundation God. Mo na ato ang foundation sa kinabuhi. Kung wala tay foundation, kung wala tay pulong sa Ginoo, maano gyud ta kana bitong dali ra ta taw ihugon sa mga problema, mga moabot sa atua. Nga kanang wala, mapilti gyud dayon ka kay tungod kulang man ka sa pulong sa Ginoo. So dapat no pariha ta aning first nga builder diri nga kana bitong iyahag yung gi-apply gyud niya ang pulong sa Ginoo sa iyang kinabuhi. That's why nga bisang unsa ang moabot nga mga pagsulay sa iyang kinabuhi, gyud siya kanang bitong malampuson or kanang lig-on gyud siya. Dili gyud siya basta-basta matumba dayon. And ang ikaupat nga points here is asking God for the revelation of His will for our lives. So ang kanang pagpangayo o kanang revelasyon sa pagkabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ginon pa diri sa James 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. So apply yun na to ni sa in all aspects sa itong kinabuhi, labi na sa pagbuhat og desisyon sa life. So kailangan jud nato mangayo gyud ta kanabitong kaalam sa Ginoo. Kung ikaw lack ka og wisdom, pangayo sa Ginoo kay hatagan kaniya. So kung ikaw kanabitong kulang ta og kaalam, mangayo ta sa Ginoo og kanang ihatag man na siya sa imuha, and i-ask ang Ginoo for the revelation sa iyang kabubuton sa imong kinabuhi. Sama na sa tanan niha kanang sa imong trabaho, sa imong pagskwela, sa imong partner in life. Kaya na kailangan dyan na ito nga, mangayog yun ito ka ng revelation sa kabubuton sa Ginoo. Kay basig, magbuot-buot na lang ka ba? So, masakitan dyan ka. Masakitan dyan ka. So, kung para iwas sakit, so mangayog dyan ito ka ng revelasyon sa kabubuton sa Ginoo para sa atong kinabuhi. So, moto siya ang ikaupat nga point diri. So, ang ikalima nga point, not stopping gathering, actively being part of God's vision. So, basahon ako sa Hebrew 10, verse 23 to 25. In Bisaya version, magpabilin kitang malig-on sa paglaom nga atong gihuptan kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon, gayud niya iyang saad. Magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma ug sa pagbuhat og maayo. Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdinasigay hinuon kita labi na kay nasayod kamo nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. So kumbaga dili nato iundang ang mga kanabitong fellowship, mga gathering nga atong gibuhat, especially kaning pagsimba nato. It's a form of gathering na mangyud nino ng mga prayer meeting nato kay pinaagian ng gathering madasig ang ato ang isig katao, ang atong isig magtotoo ba, madasig siya kay tungod na ng fellowship, di ba magkinaanay man ta,
magkita na man ta. So, dira na to, isa po ni nga way nga, kaning pag-gather na to, ang panagtigom na to, nga makumusta na to, ang atuang igsuon. Kay basing di ay, naana din siya problema nga agihan mo, nang nagaluya siya sa iyahang pagtuo ba. So, kung naay mga fellowship, naay mga gathering nga ginabuhat, makumusta na to siya, ug madasig siya pag-usab sa iyahang pagpangalagad. And magpakita ta pinaagi, madasig nato sila pinaagi sa atong pagpakita o gugma o kanabitong pagbuhat og maayo sa ilaha. So, and kay hapit na ang pagbalik sa Ginoo pod. So kanabitong magdinasigay gyud ta. Kay we are one man, we are one and one body. We are kanabitong we are one in the body of Christ. So we are family here. So kita ra gyapon ang magdinasigay sa matag usa. Amen ba? So kailangan jud no nga ato yung i-maintain ang ato ang pag-fellowship sa matag usa, ang mga gathering nga atong ginabuhat diri. And also, no, God is willing to give us the necessary food and nutrients so that our spiritual life produces deep roots capable of withstanding any adversity. So, ang Ginoo, willing yun na siya muhatag sa ato ka ng mga pagkaon nga kailangan nato, mga nutrients nga kailangan nato sa atong spiritual life. Nga kanang makaproduce ni siya o kanang spiritual or deep roots na capable kanagong kung naay mag-abot ng mga pagsulay sa atong kinabuhi, kana makastand jud ta ba nga kanagong magpabilin ta nga lig-on. So, but you have to be wise and to know that to grow you have to remove everything that prevents growth. So, kailangan nato maging wise pod o dapat mabalaan nato nga ang pagtubo diha kang Kristo kay we need to remove all the things nga kanabitong naga-prevent sa imuhang pagtubo. Which means, kanang mga nakababag ba sa imuhang pagtubo nga, dili ka magtubo-tubo kay tungod kay na ay nakababag. So, dapat di ay atuan ng i-remove para magruta. And ask God to reveal to you in the light of His Word. And ask God na i-reveal sa imuha, pinaagi sa iya, pulong niya ba? Pinaagi sa iyang pulong. Kung unsa nga mga butang, kung unsa nga mga habits or mga sin, ang nakapahindran sa imuhang pagtubo. So kanabito, mga yujud ka o kanang revelation sa Ginoo. Kung sa to nga mga butang ba, mga sala or mga habit nga kanabito nakapahindran sa imong pagtubo nga kailangan na nimo kuwaon sa imong kinabuhi. And ask Him for forgiveness and turn away so that you grow and your life might be useful in the kingdom of God. So kanang pangayo pasaylo sa Ginoo. And turn away biya ito tanang mga sala, mga habit nimo sa una. And kana para tuyo nga para mag-grow bitaw ta diha sa kang Kristo. And para mahimo pud tang galamiton sa buluhaton sa Ginoo for His kingdom. Gingon pa gani diri sa Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose trust in the Lord, because it will be like the tree planted by the waters, which will put down its root by the stream, and he will not see when that heat comes, but his leaf will be green. And in the year of drought, it will not tire, nor will it fail to bear fruit. A tree planted next to an inexhaustible source of water. Kumbaga, kung may yung inexhaustible source, kanina siya kanang limitless ba? Mga kanabito, unlimited source of water does not winter the heat of during drought. Kung if we are people who have strong roots in God, kung kita ang mga katawhan sa Ginoo, natay ka ng strong roots sa Ginoo, our strength will come from exhaustible source, our Heavenly Father, Almighty God. So kana, ang atoang kung natay strong nga roots sa Ginoo ba, ang atoang kanabitong atong strength is magagikan yun sa kanang unlimited source, which is ang ato ang Ginoo, ang ato ang Heavenly Father. So finally, let us remember the initial Psalms where the promise of God was in Psalms 1 verse 1 to 3. Blessed is the man who does not walk in the counsels of wicked, or stands in the way of sinner, or set in the seat of mockers, but his delight is the law of the Lord, and whose law
He meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf not wither. Whatever he does, prosper. So, unsa tong 5 ka points gani nato diri? First, having the Bible as a spiritual guide. Ang second, having intimacy with God. And 3, transforming our lives with the Word of God. And ikaupat, asking God for the revelation of His will for our lives. And ika-5, not stopping gathering, actively being part of God's visions. So of course, the man and the tree are very different. So different, you know, kanang layo jud kay, but the foliage of a tree planted next to the place where there is plenty of water reminded the psalmist of the spiritual prosperity of the man whose delight is in the law of the Lord. So, nag-remind ni ba nga kanang the spiritual prosperity of the man whose delight is in the law of the Lord. So, kung kita, if we delight ourselves in the law or in the God's law, our days can become like those trees nga nagapamunga jud permi ba kana bitong dili jud malaya, healthy jud permi, nagapamunga jud permi, always bearing fruit and firm despite sa mga circumstances nga mag-abot sa iyang kinabuhi. So despite sa mga kanang mga pagsulay, mga pagbagyo sa kinabuhi, kanang magpabilin ka nga nagapamunga japon ba, nagapabilin ka nga firm, ligon diha sa atong buhi nga Dios despite sa mga circumstances nga muagi sa ato ang kinabuhi. Because God is the one who sustains us. Kay tungod ang Ginoo ang nag-sustain sa atoa. So katulang ang pulong sa Ginoo karon. So let us pray. Our most gracious and heavenly Father, salamat Ginoo sa imuhang presensya, Lord, nga nagauban ka namo. Salamat, Lord God, sa imong pulong nga gipaabot karon sa amoa. Lord, I pray nga katong nga pulunga, dili gud mahimong kawang, Lord. But Lord, amo gud kitong ikinabuhi sa amoang mga tagsa-tagsa na kinabuhi, Lord God, nga ma-apply gud namo to, Lord. And also, Lord God, salamat, Lord. Salamat, Lord, sa imuhang kamaayo gud, Lord, sa among kinabuhi. Dalaygon gud ka, Lord, sa walay katapusan. Kining tanan, Lord, akong ginabalik diha kanimo. In Jesus' name I pray. Amen.